Series po natin ay This Ember. Ano po ba natin yung ember? Hindi po natin siya karaniwang ginagamit araw-araw eh. Ano po bang English ang gamit na gamit po sa atin sa araw-araw? Actually, di ba ba may ganyan, no? Pag naka-actually ka, kala mo Inglesero ka na. So, yan, gamit na gamit po natin yan. Pero yung salitang ember, hindi po natin nagagamit po yan. Pero I'm sure, marami naman po sa atin, alam po yung salitang ember. Sabihin nga po natin, ember. Yung malakas na apoy, tapos nagda-die down yung malakas na apoy, hanggang sa talaga pong nag-burn down, ano na lang po ang natitira sa kanya? Kung yung mga kahoy nagliyab, ang natitira na lang po sa kanya ay yung pong baga. Ang tawag po natin dyan ay coal, okay? Yung baga po na yan na natira, mga kapatid, na mapulang-mapula pa, na may sinde, ang tawag po natin dyan ay ember, okay? Sabihin nga po natin baga. Tayo po ba lahat ay, kahit hindi po talaga Tagalog, naintindihan po natin yung baga? Amen po? Ano po yung baga? Lungs. Di ba? Lungs. Hindi. Yun nga po yung ember. Okay? Tawag po natin doon ay ember. Siguro po yung ancient times, nagkakaintindihan pa rin po siguro tayo, yung po mga umabot po sa edad po ni Kuya Nonoy, na nung pong panahon na yon, hindi pa uso ang gas range. Di po ba? Yung po mga kahoy-kahoy pa lang ginagamit. Eventually, pag natapos na po yung malakas na apoy, natitira po doon sa kahoy na lamang po yung tinatawag po nating ember, okay, yung mapulang bahagi. At ang characteristic po niya, it's still hot. Mainit naman po yan, no? Nananatiling mainit. At yan po, it is still alive and sabihin na po natin active. At pwede po makasunog pa rin siya. Subukan po ninyo kumuha po ng tongs. Pag kumuha po kayo ng tongs, ipitin po ninyo yung isa, tapos ipatong po ninyo sa damit. O kaya kumuha po kayo ng isa, ipatong po ninyo sa dyaryo, sa papel. It is capable of creating another big fire. Ibig sabihin po yan, mga kapatid, ito pong series po natin na ito ay nagre-remind po sa atin na doon tayo po minsan ay parang napakaliit na sindi lang, napakaliit na liwanag, napakaliit na apoy, but you can create something sa pamamagitan po ng grace ng Panginoon. Though you are smallest, ito po yung pinaka-heart talaga ng atin pong series, ng atin pong team. This is the heart of our team. Nire-remind po tayo na meron po tayong maliit po na light. But if it is genuine talaga, na yan po ay ilaw talaga na galing po sa atin, though it is smallest, kahit po sabihin po natin na talagang sobrang liit niyan, it will ignite hope at pwede pong magkaroon ng transformation ng buhay ng iba sa pamamagitan po ng pagtingin po sa atin. Dahil po nakita po nila kung ano po ang ibig sabihin ng Christianity. Alam po ninyo, itong pong team po na ito, marami po tayong mga verses sa Bible na pwede po i-consider pag pinag-usapan po ang apoy, pinag-uusapan po ang liwanag, pag pinag-uusapan po natin yung pong kapangyarihan po ng dalawang bagay po na yan, marami po siguro tayo mapipiling mga verse, but for now, pag-aralan po natin yung sinasabi sa Matthew 5:16. Ito po yung unahin po nating verse. Sabi po sa Matthew 5:16, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap ng tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Sa Ingles, baka mas kabisado po ng iba, let your light shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven, which is in heaven. So, ang title po ng pag-aaral po natin ay Called to Shine. Yung pong title po natin na Called to Shine, very faithful
faithful po yan doon po sa ating key verse. So akmang-akma po yan doon po sa atin pong mga talataan na pag-aaralan po sa umaga pong ito. So tayo po muna ay manalangin mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa inyo sa umagang ito. We honor you, we glorify you. Nagpapasalamat po kami for your great love. Salamat po Panginoon sa dakila po ninyong pag-ibig. Ito po Panginoon ang napakalaking motivation po sa amin pong paglapit po sa inyo, sa amin pong paglilingkod po Panginoon sa inyo, sa amin pong pagsamba Panginoon sa inyo. Dahil po kayo ay matapat, kayo po Panginoon ay nagmamahal po sa amin ng lubos. We give also our best love and our best service for you, O God. Panginoon, ngayon pong umaga, salamat po sa mga talataan na amin pong pag-aaralan. Continue to inspire us. Continue to change us, O God. Maging gabay po namin, Panginoon, ang mga salita pong ito. At talaga pong mag-influence po sa amin na lumakad, Panginoon, sa inyo pong kalooban. Kung ano po ang plano po ninyo sa amin. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name, Amen. Regarding po sa atin pong verse, Matthew 5:16, atin po yung expound ang sinasabi po ng verse po na to. Sabi po natin, ang title natin ay Called to Shine. Tayo po ay tinawag para magliwanag. So ang number 1 po natin mga kapatid, it is a command. It is a command. Yung pong pagkatawag po sa atin para magliwanag, ito po ay isang utos po ng Panginoon. Sabi po sa verse, let your light shine. Hindi po ito suggestion, hindi po ito optional. Ito po ay utos sa atin ng Panginoong Hesus. Ang pahayag po na ito pong verse po na ito ay bahagi po ng sermon ni Jesus po sa bundok, Sermon on the Mount, kung saan itinuturo po ng Panginoong Hesus ano ang dapat maging buhay ng isang tagasunod niya. So tinawag po niya ang kanya pong mga alagad at ang iba pa po niyang followers at nag-sermon po siya, nagbahagi po siya ng mga salita na dapat po nilang ipamuhay at dapat po nilang gawin. Alam po ba ninyo, ang unang-unang binanggit po ng atin pong Panginoong Hesus, ang kanya pong sinabi, verse 13, of course, bago pa mag-15, meron pang verse 13 and 14. Sabi po sa verse 13, kayo ang asin ng sanlibutan. You are the salt of the earth. And in verse 14, talo na po tayo, ang sabi, kayo ang ilaw ng sanlibutan. You are the light of the world. Sabi po, you are the salt, verse 13, and you are the light in verse 14. Dito po, maganda po na pag-aralan po natin yung mga usage po ng pananalita. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na magpakailaw ka, okay? Hindi naman sinabi ng Panginoon, magpaka-asin ka. Hindi naman po iyon mismo ang salitang binanggit ng atin pong Panginoon. Kasi dito po, before Jesus commanded His followers to shine, He first tells them that they are the light of the world and this is our real identity. So identity comes first before the action. Gets niyo po ba mga kapatid? Identity comes first before the action. Kailangan ma-identify mo muna yung sarili mo bago makakita ng action. So anong ibig sabihin po niyan? Hindi po tayo hinahanapan na magliwanag kung hindi naman tayo ilaw. At hindi naman po tayo hinahanapan na magpaalat ng sanlibutan kung hindi naman tayo asin. Kaya po, naunang binanggit po, you are the salt and you are the light. So yung pong identity po muna before our responsibility. So mga kapatid, naintindihan po natin, hindi hinahanap sa atin yung wala sa atin. At hindi hahanapin sa atin yung hindi ikaw ito. Okay? So, dapat makita po muna natin ang mga bagay na yan. Kaya ano pong justification po natin dito? Ang ilaw po ay hindi ipinipilit. Ito po ay natural itong lumalabas kapag ang buhay ay nakaugnay kay Kristo na siyang ilaw ng sanlibutan. Alam po ninyo mga kapatid, meron lang tayong naibibigay. So pag-usapan po natin yung deeper theology po nito. Tayo po ay naging ilaw, hindi po talagang ilaw sa atin pong sarili, pero tayo po ay naging ilaw because we are connected to Christ.
John 8:12. Again, Jesus spoke to them, saying, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. So, ang ganda po ng verse, binanggit po ni Jesus, ako ang ilaw ng sanlibutan. Okay? Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. In Matthew 5:15 of 16, binanggit po ni Jesus po ito, biglang mula sa kanya pong I am, naging second person na po, sabi, you are the light of the world. So, yung pong very light na pwede po nating i-share sa mga tao, niraradiate lang po natin kung ano yung meron po tayo. We have Jesus in our heart. Amen po ba mga kapatid? Nasa atin po ang Panginoong Jesus, sinanggap po natin siya. So yung the very light of Jesus, nagraradiate lang po ito sa bawat Kristiyano. Kaya po, binanggit po ni Jesus po dito, you are the light of the world. Kasi alam po niya ng mga taong ito ay may connection po sa Kanya at siya po ay tinuturing na Panginoon at tagapagligtas ng kanila pong mga buhay. Alam po ninyo mga kapatid, yung light, it never asked the darkness. It never asked the permission of darkness para siya ay magliwanag. Ano po nangyayari? It simply shine. Nagliliwanag lang po siya. Yung darkness, mga kapatid, talaga pong nawawala po yan pag meron pong liwanag. At ang liwanag po, mga kapatid, hindi po yan nagpapaalam, hindi po yan humihingi ng permiso para mapawi ang kadiliman, kundi po natural po itong dumadating. In Isaiah 60 verse 1, Isaiah 60 verse 1, sabi, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. This is the future prophecy of the Israel. Future prophecy po ito, no? Sa magiging kalagayan po ng Israel, future glory of Israel. Sabi Isaiah 60 verse 1, arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord has risen upon you. And in Ephesians 5:8, ito na po, from Old Testament to New Testament, Ephesians 5:8, sabi, for at one time you were darkness, noong una kayo ay kadiliman, sabi po ni Paul, sa mga taga-Epeso, but now you are the light of the Lord. Walk as children of light. Lumakad kayo bilang mga anak sa liwanag. So yan po yung una po natin mga kapatid. It is a command. At makakakita po tayo ng mga verses sa Bible, kagaya po nung last verse po natin sa Ephesians 5:8, sabi po dyan sa bandang huli, walk as children of light. Okay? Tayo po ay maging liwanag po sa kadiliman po ng mundo pong ito. Alam po ninyo, pagka titingnan po natin talaga ang takbo ng mundo, lalo na po sa politics and everything, ang gulo na po talaga ng mundo, no? Parang hindi na po tayo makakahango, lalo na po ang bansang Pilipinas. Sobrang dilim, sobrang karimlan. At napakatagal po na nagpe-pray po tayo na magkaroon po ng kaliwanagan ang bansa pong ito, pero nababalot pa rin po ng kasinungalingan, nababalot din po ng deception at mga ganyang mga bagay, pero tayo po hindi nagsasawang manalangin po sa Kanya. Ang una po, it is a command. Number 2, it is visible. Sabihin nga po natin, visible. Pag visible, dapat po nakikita kasi ang sabi po, sa harap ng mga tao. Let your light shine, lumiwanag ang inyong ilaw sa harap. Saan? Sa harap ng mga tao. So, hindi lihim ang liwanag. Okay? Hindi nakatagong pananampalataya. Yung, alam po ba ninyo, may mga kasama kayo sa office, 15 years kayo nagsama, montik na niya malaman na Kristiyano ka. Grabe. Parang haging lang. Mukhang montik mahulaan na Kristiyano po tayo.
malamang hindi natin talaga ipinamuhay ang pagiging isang Kristiyano. Baka sabay kayong kumakain yan, baka hindi man lang tayo nagpe-pray. Siyempre kung nagpe-pray tayo, baka magkaroon na siya ng cue na maisip niya, ba't ganyan ang prayer mo? Nagpapasalamat ka lagi tuwing kakain. Okay? Tapos ikaw pa yung pinakamasungit doon sa trabaho. Di ba ba? Ano ka ba talaga? Kristiyano ka ba o hindi? Di ba ba? Yung pala, kaya ayaw nating magpakilala para hindi natin talaga pigilin yung ating sarili. Di ba? Ang hirap supilin yung sarili mo. No? Parang gusto mo talagang magwala. Di po ba? Gusto po talaga nating ipakita na astig po tayo. Di ba? Kaya po ayaw nating ipakilala na ako ay Christian. Kasi pag Christian, sobrang mataas ang pagtingin. No? May standard po talaga. Okay? At yun po yung parang ayaw natin na ipa-identify yung ating sarili. So hindi po tagong pananampalataya, hindi po natin itinatago ang ating kabutihan. Actually, pag gumawa po kayo ng kabutihan, yun po ay namamalas po ng iba, napapansin po yan ng iba. So ano po ang biblical context po natin sa Luke 8:16? Sabi, no one lights a lamp and then covers it with a jar or puts it under a bed. Instead, it is put on a stand so that those who come in may see the light. Okay? So, ang pinapakita po dito ni Jesus and His followers, yung lamp po talaga nagre-represent po yan sa pananampalataya po ng mga believers at ang kanila pong good works. Sa Jewish home, of course, kasi ancient po ang context, mas nagkakaintindihan po sila na ang liwanag po talaga inilalagay po sa pinaka-sentrong lugar. Kahit naman po tayo ngayon, di po ba? Pag nag-brown out at tayo po ay nagsindi, kung ano man yung sinindihan nyo, kung kandila po yan, so kandila na lang po para makarelate po tayo. Nagsindi po kayo ng kandila, at iisa lang po yan, humahanap po tayo ng pinaka-sentrong lugar na kung saan kita po yung mas malawak na bahagi. And oftentimes, dahil doon na maliwanag, doon na rin po tayo nagtitipon-tipon muna habang iniintay po natin na magkaroon po ng ilaw. So yun yung pinaka-sentro na nakikita po ng lahat. So yung visibility po mga kapatid should be intentional. Ang visibility should be intentional. So si Jesus po ay nagbigay po ng practical imagery tulad ng isang lampara na sinisindihan na hindi po siya itinatago. Hello mga kapatid. Kung titingnan po ninyo, sobrang parang joker din si Jesus magbigay po ng aral. Sabi niya, nakakita na ba kayo ng sinindihang lampara, ilawan, tapos tinakpan lang ng jar? Sabi ni Jesus na nagtuturo siya. Nakakita na ba kayo na nagsinde ng ilawan tapos inilagay sa ilalim ng higaan? So, wala naman tayo makikita na gano'n, na itatago lang po ito. So, ibig sabihin, ang faith po talaga dapat ay nadidisclose, ito ay nakikita, hindi po para magyabang, kundi para parangalan ng atin pong Diyos. So yung faith is not meant to be private. Hindi po yan para sa atin lang talaga. Ibig sabihin, nahandyan po yan para magbigay po ng impact sa ibang mga tao. Dapat po nakikita ito ng mga tao, hindi lang po alam ng atin pong sarili. So it implies that Christianity is not only vertical. Di po ba? Iniisip po natin, pagka Christianity, talaga pong pinag-uusapan lang nito vertical. It's between me and my God. So sobra po tayong spiritual Pag sinabi po talagang pananampalataya, sobrang napaka-religyoso po natin na sa Diyos lang talaga ako. At least kami ni Lord ang nagkakaalaman nito. Hindi bali na hindi alam ng iba, importante may relasyon kami ni God. Okay, matibay yung relasyon namin ni God. So it's not only vertical, but this is something horizontal. Di po ba? Tayo po ay naiko-connect po natin, nagbibigay po ng impact ang atin pong sarili sa iba.
At nire-reveal po nito yung reality ng atin pong pananampalataya. So when the believer lives faithfully, nakikita po ng mga unbelievers yung difference ng kanila pong mga buhay. At ang sarap po mga kapatid, kapag yung buhay po natin ay nagkaka-confront na ng iba. Okay? Yung personal na buhay natin, nakukonfront yung kamalian ng iba. Kuha po ba natin ito mga kapatid? Meron dati kong mga kaibigan, of course, mga dati mo naman kaibigan, sanay din po naman sila sa, alam din naman nila na galing din po ako sa ganong klase ng pamumuhay. Pero alam po ninyo, minsan pagka nagkita-kita po kami, tapos nakita ko po sila na, alam ba, nagyoyosi. Yung minsan tinatabi po talaga nila yung yosi nila. Di ba? Ibig sabihin, nako-confront sila nung kanilang ginagawa sa kasalukuyan because of you. Masarap yung gano'n, no? Medyo naitatago nila. Ang masarap, pero ang mahirap mga kapatid, pagdating mo, saka sila parang tuwan-tuwa kasi parang ikaw pa yung mag-i-initiate po ng kapilyuhan o kung anumang bagay na dapat pong gawin na hindi po kalugod-lugod sa Diyos. So ilabas na, di ba? Pagka dumating ka, talagang inilalabas na po nila yung inumin ng tunay na lalaki. Kasi po nahandyan ka na eh. Di po ba? Parang ikaw na lang ang iniintay. Ikaw na lang, ikaw na lang iniintay namin. Parang ganon. So, mas maganda kung nako-confront sila ng mga bagay na worldly dahil po sa atin, dahil nahandyan po tayo. So, dahil po sa atin pong pananampalataya. So, ang atin pong pagiging Kristiyano, of course, hindi po natin pinagyayabang. Hindi tayo nagpapapansin, di ba? Yung iba naman po, baka naman sobrang nagpapapansin. Alam po ninyo, dapat sanay din naman tayong kausapin sa natural. Alam po, nahihirapan din po akong kausap yung masyadong relihiyoso. Yung nagkukwento ka, hallelujah. Di ba? Konting binanggit mo lang, hallelujah. Alam po, sister, natanggal po ako sa trabaho. Praise the Lord. Natanggal na nga sa trabaho, praise the Lord. Yung bukang bibig ay puro, alam po ninyo, mga lingwahe ng mga born again na parang hindi na tuloy fitted sa pinag-uusapan ninyo. Di po ba? Kapatid, talagang hirap na hirap ako sa buhay ngayon. Glory to God. Di ba? May mga ganyang klase ng pag-uusap. Super spirit. So, sobrang, sabihin po natin, sobrang papansin, okay? O siguro, masyado nang nasanay, nasa loob lang talaga ng church siya. Pero dapat sa iba't ibang paraan, lumalabas po yung liwanag ni Kristo sa buhay po natin. Not necessarily sa atin pong mga pagsasalita, kundi po sa atin pong ginagawa. So, Christ-likeness works in the same way. Visible po yung integrity, yung attitude, at yung atin pong behavior. Ang number 3 po natin mga kapatid, ano po yung una po natin? It is a command. Pangalawa po, it is visible. Ang pangatlo po, it is active. Okay. Talaga pong nangyayari, nakikita, kumikilos, may movement po. Kasi ang sabi po dun sa verse, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. Let your light shine, and then before men, that they may see your good works. Ang mapapansin po natin dyan, hindi magagandang salita ang hinahanap, kundi mabubuting gawa. Sabihin nga po natin, good works. Sa Bible, ang good works po ay hindi random kindness lamang. Hindi po ito basta nangyari lang po mga kapatid, napaka-random, kundi ito po ay bunga ng binagong buhay, regeneration. Ito po ay gawa ng banal na Espiritu sa ating pong puso at ito po ay ebidensya ng tunay na pananampalataya po natin sa Diyos. Ang liwanag na sinasabi po dito mga kapatid, may kinalaman po yan sa ugali,
May kinalaman po yan sa how we treat people, pagtrato po natin sa mga tao. Alam po ninyo mga kapatid, napakalaking ebidensya po nito, yung how we treat people, lalo na po yung mga tao na mas mababa po sa atin. Kumusta po natin i-treat yung po mga ibang empleyado? Kumusta po natin i-treat yung mga crew sa Jollibee, yung mga crew sa McDo? Paano po natin sila itrato kapag hindi po tayo nauna? Alam po ninyo, one time may nakasabay po ako sa bangko. Nakalimutan ko na po kung anong bangko yung malapit po sa Gateway. Security Bank po yata. Yung lalaki na nasa unahan ko, ang tagal. Nakikipag-usap po doon sa teller. Alam po ninyo, ang liit po ng issue ng lalaki. Sabi niya, alam mo, hindi ka man lang na good morning sa akin. Sabi niya, sino ba ang superior niyo dito? Sino bang boss mo rito? Hindi ka man lang marunong mag-good morning. O ulit-ulit lang siya. Grabe, ang laki ng kasalanan ng teller. Hindi lang na good morning. So yung teller napilitan, sabi, good morning po. So pero wala na sa kanya kasi galit na eh. Mataas na yung emosyon noong lalaki. Sabi ko, grabe naman itong mga ito. Pagtitingnan ko naman, sabi ko, parang mukhang mayaman pa naman ako dito sa lalaki natin. Joke lang. Pero kung minsan, di ba, hindi mo alam, ano ba itong mga ito, totoo bang mayaman to? Pero marami kasi yung nakitang mayaman na napaka-humble di po ba? Masyado mababang loob. Pero kung minsan, meron tayong mga tao na nakikita, grabe, ganun lang, ang liit na bagay. Pero yun nga po sinasabi natin, lalo na po kung Kristiyano po tayo, mahalaga pong makita how we treat people. Nagre-reflect ba? Nagra-radiate ba yung compassion ni Christ sa atin? Yung paraan din po ng pagdidisiplina po natin sa atin pong mga sarili. How we discipline ourselves. Yung pong talagang kaya po nating tanggihan yung appetite of the body, kaya po nating tanggihan yung mga nakakagalit na sitwasyon. We refuse to say no sa mga worldly things. Discipline po ang tawag yan. And integridad. So sa gitna po ng kasinungalingan at kadiliman, ang mabuting gawa po mga kapatid ay nagiging liwanag. Isang tahimik na bagay pero makapangyarihan po yan para makapagpabago po ng sitwasyon. Okay? At makita po nila na may Diyos na pwedeng magpabago. So tingnan po natin yung biblical depth at yung pong context po nitong good works para maintindihan po natin. Yung pong good works na pinag-aaralan po natin are not human achievements. Hindi po yan bunga ng sarili po nating gawa. They are God workmanship. Ephesians 2:10, For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Ano po ang meaning po niyan mga kapatid? Yung handiwork po dyan ay masterpiece. It is God's masterpiece. Obra maestra po yan ng Panginoon para po sa atin. Hindi tayo na-save by doing good works. Hindi po tayo naligtas sa paggawa po ng mabuti. But we are saved. We are being saved for good works. Naligtas po tayo. At yung kaligtasan po na yan ay nagbubunga na lamang po ng mabuting gawa. So ang good works po ay pre-plan ng Panginoon para po sa atin. Hindi po para ipakita na tayo po ay mabait, kundi po para ipakita na ang Diyos po ay mabuti. Hello po mga kapatid. Habang gumagawa po tayo ng mabuti, hindi po tayo ang lumalabas na mabait, kundi po pinapakita na ang Diyos po ay mabuti po sa atin at mabuti din po sa kanila. Amen po ba mga kapatid? Yung pagkilos po ng Panginoon, yung good works po na yan, ay ebidensya that the gospel is real in our life. It is real in your life. They do not create salvation, but this is an evidence they reveal salvation. Pinapakita ang katotohanan na tayo po ay tumanggap ng kaligtasan. Kaya po yung good works,
must be intentional, it is not accidental. Tingnan po natin Titus 3:8. Hindi po siya accidental, hindi po yung parang di sinasadya na ginawa, kundi it must be intentional. Titus 3:8. Ibig sabihin pala, pag gumawa ako ng mabuti, talagang sinadya ko yun. Nakakita ako ng dapat tulungan, tinulungan ko, sinadya ko po yan. Hindi lamang po isang aksidente. The saying is trustworthy, and I want you to insist on these things so that those who have believed in God may be careful to devote themselves to good works. These things are excellent and profitable for people. Titus 3:8. Ang sabi po, be careful to devote. Okay? Ang ibig sabihin po niyan, deliberate, discipline, consistent, hindi lang paminsan-minsan, hindi lang po siya trip-trip ang paggawa po ng mabuti. And ang last po natin, mga kapatid, ano nga po yung una natin? It is a command. Number 2, ano nga po? It is visible. Number 3, it is active. Number 4 na tayo, it is God-centered. At luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. They will glorify your God which is in heaven. So ito po yung pinaka-end ng verse at may ultimate purpose po ang Panginoon why we should shine. This is for the glory of the Father. Hindi po para sumikat po tayo. Okay? Meron po ba kayong meron po ba kayong hangarin na sumikat? Kami po sa showbiz kasi, joke lang. joke. Sa showbiz kasi, siyempre ganyan, meron po talagang parang may mga megastar, di ba? Merong star for all season. Kasi nagbabase po siguro sila kung gaano ka katagal do sa limelight, okay? Gaano ka namamayagpag. Meron po talaga mga artista sobrang haba ng kasikatan. Pero meron naman po talagang hindi pa sumisikat, lubog na. Di po ba? Kaya kung minsan pagka gusto po nating magpasikat, yun po yung parang hindi ka pa sumisikat, dumulubog na po tayo. So hindi lang para sumikat, hindi lang para purihin tayo ng mga tao, but of course, minsan nakakatanggap din po tayo ng affirmation, mga kapatid. Tama po ba? Huwag naman po tayo madamot na magbigay po ng affirmation. Hello? Mag-affirm din po tayo ng mga kapatid natin, ng mga tao. Alam po ba niya yung mga kababaihan, more or less mga 30 minutes din po ang ginugugol po niya sa harap ng salamin bago umalis ng bahay. Di po ba? Kung paano po niya pagpapantayin yung kilay, di po ba? Paano po niya papupulahin yung kanyang cheekbone, di po ba? Mga ganyan. Talagang mga 30 minutes po yan nag-uukol po ng oras po sa salamin. Tapos nagkatitigan kayo, hindi mo man lang pinansin. Dapat pagka nakita po natin, medyo i-affirm naman natin. Alam mo kapatid, ang ganda-ganda mo. Grabe, babalik po yan sa Sunday. Sisimba po ulit yan. Pero pag wala pong pumansin, wala na. Kasi hindi mo man lang pinansin. Pero mga kapatid, pagka naman hindi naman talaga maganda, huwag niyo sabihin maganda. Di ba? Hindi naman po tayo sinungaling. Pag maganda, sabihin natin maganda. Kung hindi maganda, sabihin natin, kapatid, ang ganda ng damit mo. Kung maganda yung damit, di ba? Salamat kapatid, ang aga mo ngayon. Kung ano lang yung karapat-dapat i-affirm sa kanya, yun lang. So wag natin binobola. Di po ba? Kapatid, ang ganda ng boses mo. Di po ba? Pero kung minsan kung pwede lang, wag mong makatabi. Yung kanta, nagmumukha may second voice dahil sa kanya. So, minsan kailangan po din naman natin mag-affirm ng mga tao. Kailangan po, pinupuri din naman natin ng mga tao. Pero gumagawa po tayo ng mabuti, hindi para purihin na intentional na gagawin ko to para papurihan ako.
mag-o-offering ako, yung pag nag-offering tayo, di ba yung minsan, pagka 500 yung offering natin, medyo sa dulo lang natin hawakan para kitang-kita 500. Pero pag 50 lang, lukutin natin. Tapos tuloy-tuloy po sa basket. So kung minsan meron tayong tendency na parang ganon, parang ang hinahanap lang talaga natin ay i-praise tayo ng tao. At gumagawa lang tayo ng mabuti, hindi para magmukhang mabait sa iba. Ang tunay na liwanag po mga kapatid ay hindi nakafocus sa ilaw, kundi po sa pinanggagalingan po talaga ng liwanag. Ibig sabihin, ang liwanag po natin, kanina pinag-aralan po natin, the very light of Jesus, kasi siya yung nagsabi, isa ito sa claim ni Jesus that I am the light of the world. So sa kanya po mismo, dahil tinanggap lang po natin siya, nagra-radiate lamang po. So marapat lamang po na ang kaluwalhatian ay bumalik po sa kanya. So in the biblical context, mga kapatid, maaring nung nagtuturo po si Jesus, he was correcting two extremes in Jewish spirituality. Yung isa po ay yung abstemious religion, kagaya po ng mga Pharisees, na gumagawa lang po sila ng kabutihan para po mapansin. Alam po ninyo yung mga scribes and Pharisees, kailangan pa nilang tumayo doon sa mga kanto para po doon sila mag-pray. Siguro po baka magkakahawak sila ng kamay doon pa sila nagpe-pray sa kanto para lang makita ng mga tao na napaka-religyoso po nila. Di po ba? Sa atin, ang tinuturo po natin, mag-pray po tayo sa atin po mga silid. At ang ating Ama na nakakaalam ng ginagawa po natin ng lihim, siya po ang nagre-reward po sa atin. Pero sila dumidisplay pa po sila eh. At kanina, kaya ko po nabanggit, kamisan yung sa offering nila, sila ganoon din, pinapakita po nila. Kaya po tingnan po ninyo mga kapatid ngayon, even yung mga politician, influensyado po niyan eh. Yung hindi naman po nila pera, pero lalagyan po nila ng pangalan po nila. Tapos po, kunwari, sila pa po yung nag-aabot po doon sa mga barangay na mahihirap, pumapasok sa iskinita, pero para magpa-picture lang. Okay? Tapos pinipili lang din naman po nila yung kanila pong bibigyan. So ito po mga going back, yung po mga Hudyo, di po ba, ganyan po yung kanilang ginagawa, yung mga scribes and Pharisees that time, yung kabutihan na ginagawa po nila para lang mapansin. Pag nag-aayaw na sila, yung nagka-fasting, ginugulo po talaga nila yung buhok po nila. So para magmukha talaga na wala pa silang kain, so hindi sila naghihilamos, para sila ay nasa attitude ng pananalangin, malaman po ng mga tao nagka-fast sila. Okay? Ang pangalawa po, yung hidden religion. Ito po yung mga taong takot ma-identify bilang followers of Christ. Mahirap po kasi the time na ma-identify ka kay Christ, kaya po tinatawag na hidden religion. Pero sabi po ni Jesus, do good publicly. Do good publicly, but not for your glory, but for the glory of God. Shine before men. Dapat po tayo magliwanag. Pero ang kaluwalhatian ay ipinopoint natin back to God. Siya po ang atin pong pinagtutuunan ng pansin at itinuturo po sa mga tao. So, ang good works na nakaangkla po yan, naka-anchor po yan, dapat sa pagbibigay ng kaluwalhatian sa atin pong Panginoon. So, dapat po medyo baguhin po natin. We are not the source of light. Christ is. We are not the power. The Holy Spirit is. We are not the point. The Father is. Ang Panginoon, tinuturo po natin ito sa Panginoon. Tayo po ang ilaw, pero hindi po tayo ang dahilan bakit po tayo nagliliwanag. Nagliliwanag po tayo dahil po sa atin pong Panginoong Jesus. Meron po mga talataan pa tayong babasahin. 1 Corinthians 10:31. Napakaganda po ng mga verses po na yan. Lalampasan na lang po natin.
Pero yan po ay pagpapakita ng glory ng ating pong Panginoon. Ganun din ang John 15:8 na ang mga bunga na nakikita po sa atin, dapat po pinopoint nito lahat ang papuri para po sa ating Ama. Sabi, by this, my Father is glorified when you bear much fruit. So, kinukonect po ni Jesus ang ating pong fruitfulness, ang pagiging mabunga po ng ating pong buhay para po sa glory, para po sa kaluwalhatian ng ating pong Panginoon. Shining is not a personality. Hindi po dahil sa personalidad natin. Shining is not a talent. Hindi mo kailangan magkaroon ng talent to shine. Shining is obedience to God. Sabi, let your light shine. Ito po ay pagtugon sa utos po ng Panginoon. And be the kind of Christian whose life makes people curious about God. Be the kind of Christian like that. Na ang mga tao, pag tinitingnan tayo, nagiging curious sila. Di ba ito yung isang lalaki na perwisyo sa kalye? Di ba ito yung isang lalaki doon sa kanto na laki sa layaw? Jeff Rocks. Di po ba? Na parang perwisyo sa lipunan, pero bakit biglang nabago? So be the kind of person whose life makes people curious about God. Ang alam ko kasi nakakilala yan sa Panginoon. And ano ang meron sa Panginoon? Nagiging curious po sila about God. So mga kapatid, ang mensahe po sa atin, sa linggo pong ito, let us live as light. Tayo po ay mamuhay bilang ilawan, bilang liwanag. So we must shine, tayo ay nagliliwanag so that the world may see Christ through us and give glory to the Father in heaven. Habang tinitingnan po tayo ng mga tao, nagbibigay po ito ng kaluwalhatian po sa Kanya. Pwede po tayong tumayo mga kapatid, tayo po ay muling manalangin sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo po mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po ninyo sa amin. Salamat po at parang napakalaking opportunity din po sa amin at challenge na ang mga tao na hindi pa po talaga nagsusuko ng buhay po sa inyo. Napakataas ng pagtingin po nila sa mga sinasabing Christian, sa mga sinasabing born again. Salamat po doon sa ganong standard na sila din po ang nag-set. Parang alam po nila, Panginoon, na merong power, merong kapangyarihan na kumikilos sa buhay po namin so that we can overcome and we can live as light of this world. Panginoon, salamat po sa opportunity na yon. Salamat po sa napakalaking hamon. Bigyan niyo po, Lord, kami ng kalakasan na makapamuhay bilang liwanag po, Panginoon, sa madilim na sanlibutan pong ito. Lord, maraming salamat po. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.